Hello mga master, Dilos Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano nga bang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo. So, nung nakaraang ating episode mga master, natalakay natin yung bautismo ng ibig sabihin nga ay tatlong uri ng bautismo. Ito yung bautismo sa pangalan, bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. So, ang bautismo sa tubig at bautismo sa pangalan ay natalakay na natin nung nakaraang episode. So kung gusto nyo panoorin yun, sa hindi pa nakapanood, scroll lang mo pong ating video at yun po yung ating previous episode mga master. So ngayon naman, ang tatalakayin naman natin ay kung ano nga bang ibig sabihin ng bautismo sa tubig at kung paano ito, ang bautismo sa Espiritu Santo, kung paano ito ginanap at kung paano ito gawin mga master. Paano nga ba tayo bautismo ng ating Panginoong Hesus sa bautismo sa Espiritu Santo? So ayun po mga master, no? Pero bago yan, babasahin natin ang Mateo chapter 28 verse 19 mga master. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito mga master, ang sabi dito ay yung bautismuhan tayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, ang ibig sabihin, ito mga masarap, ito bautismuhan tayo sa pangalan. Ang ibig sabihin, yung kanyang aral o kanyang salita. So, dito, kalakip naman dito, ang bautismo sa Espiritu Santo. So, ang bautismo sa Espiritu Santo ay si Lord Jesus Christ po yung gaganap doon. Siya po yung magbautismo sa atin mismo sa Espiritu Santo. Ang sinasabi lang lamang dito sa kanyang mga alagad na nababasa natin ngayon lang sa Mateo chapter 28 verse 19, ang ibig sabihin kasi nito mga master ay bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin po nito mga master ay ipangaral mo ang kanyang salita, ipangaral mo ang kanyang utos, ang kanyang kautusan o ang kanyang pangalan. Yun pong ibig sabihin ng mga master. So ang bautismo naman sa Espiritu mga master ay si Lord Jesus Christ po yung gaganap noon. At sinabi nga ito ni Juan Bautista na si Lord Jesus Christ ang magbautismo sa Espiritu Santo. So paano nga ba ito ginagawa? So ito po yung magbibigay po tayo ng dalawang example mga master ng bautismo sa Espiritu Santo mga master. So ang ibig sabihin po ng bautismo sa Espiritu Santo mga master ay ito po yung bautismo sa ating pananampalataya na kung saan sa pamamagitan ng pagsubok. Susubukan ang iyong pananampalataya mga master kung talagang nandoon ka ba talaga sa iyong paniniwala. So magbigay ako ng dalawang halimbawa na bautismohan sila sa Espiritu Santo. Si Abraham ay binautismohan siya ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinubok siya sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya. Sinabihan siya na ang iyong anak ay ialay sa kanya. So si Abraham, mayroon sa nag-iisang anak na lalaki at siyempre matagal niya itong hiniling sa Diyos, matagal siyang nabigyan, pero ialay pa yung kanyang anak sa Diyos. Pero ang ginawa niya dahil sa kanyang faith kay God, ay ginawa niya yung kanyang sinabi ng Panginoong Hesus na ialay. So na dapat sana ialay na yung kanyang anak, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos ay doon pa lang sinubok na ng ating Panginoong Diyos sa kanyang faith in spiritual. Kung hanggang mayroon ba talaga sa faith spiritual, kung susunod ba talaga siya o hindi, kasi kamatayan na yung kanyang pinakamamahal na anak na lalaki na nag-iisa pa na matagal pa na yung hiniling bago siya nabigyan. So doon pa lang, sumunod siya sa salita ng Diyos. So doon pa lang, nabautismuhan na siya sa Espiritu Santo. Na kahit anong gawin ng isang tao, kahit kamatayan man ng kanyang anak o sa kanyang sarili, ay susunod pa rin siya sa salita ng Diyos o aral ng Diyos. Yun po ang pagganap ng bautismo sa Espiritu Santo. Ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay sa iyong pananampalataya. So kagaya na lamang sa atin ngayon mga master. Halimbawa, ikaw ay isang Christian religious, sinubukan ng Diyos, yung ari-arian mo nawala, yung bahay mo, negosyo, yung anak mo nagkakasakit, ikaw nagkakasakit din, pero may faith ka sa Diyos. Pero habang nangyayari yung mga bagay na yun mga master, yung faith mo nandoon para mas lalong tumitibay, mas lalong lumalakas yung inyong faith na nandyan ang Diyos para sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, para sa inyo, na nandyan lang siya para sa inyo. Na hindi kayo magbabago, mananatili kayo sa Kanya. So doon pa lang, nabautismohan na kayo sa Espiritu Santo. Na
kahit may mga dumating na pagsubok, na wala na kayo ng tirahan, na wala na kayo ng negosyo, pangkabuhayan, na wala na kayo ng trabaho, nagkasakit pa, pero nanatili pa rin kayo sa pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, doon pa lang, nabautismohan na kayo sa Espiritu Santo, na ang iyong faith ay nandoon na hindi na kayo natitinag, hindi na kayo basta-basta susubukin kasi sinubok na kayo at nanatili pa rin kayo. So yung faith ninyo nandoon pa rin. So yun po ang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo, na kahit anong gawing pagsubok sa inyo ng mga kapighatian, kahirapan, ay nanatili pa rin kayo. Hindi nasisira ang inyong faith kay God. So yun pong ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu, pagsubok sa inyong pananampalataya. At pangalawa naman nating halimbawa na nababasa natin sa Bible. So kayo na magbasa nito mga master, kasi buong aklat kasi inyo ito mga master. Ito yung aklat ni Job. Si Job ay isa pong mananampalataya sa Diyos. Sinubok din po siya. Lahat ng kanyang mga anak ay nawala, namatay. Yung kanyang mga ari-arian nawala. Pati yung kanyang sarili nagkasakit siya, mayroon siyang sakit. So ganoon din po yung sa kanya, sinubok siya ng Diyos. Pinahintulutan siya Satanas na subukin siya, na anuin siya. Ganun yung mangyari sa kanya. At pinahintulutan naman siya, at nangyari ngayon sa kanya, yung faith naman niya ay hindi nawala, na nanatili, at nandun pa rin sa kanya ang Panginoong Diyos Ama. Kaya yung faith niya ay nananatili pa rin, kaya doon naman siya sinubok ang kanyang faith in spiritual. So nananatili pa rin siya, hindi siya nagpatinag, at mas lalo naman kasi yung kanyang faith kay God. So yun yung bautismo sa kanya sa Espiritu. So kapag malampasan mo yon, nabautismohan ka na sa Espiritu Santo mga master. Na kahit anong magsubok mong dumating sa iyong buhay, pero nanatili ka pa rin sa Diyos, hindi ka na pariwara, hindi ka nawala sa iyong pananampalataya, ibig sabihin, nabautismohan ka sa Espiritu Santo, nalampasan mo yung pagsubok na yun mga master. So yun po ang ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo. Ang kaibahan po nito mga master, ito pong pagsubok sa Espiritu Santo mga master, ito po yung mas matibay sa lahat. Kung nauna, mas matibay ang bautismo sa tubig, mas matibay-tibay ang bautismo sa pangalan, mas matibay po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kasi ito na po yung parang pagsubok na pagdadaanan. Mayroon pa namang isa, pero halos ito na yung magkapareho lang itong isa. Yung isa kasi bautismo sa parang kasal naman na yon. Pero yung bautismo na kasal sa Diyos ay matagal ko pa yung iyan sa inyo mga master kung ano ibig sabihin nun sa kasal sa Diyos. Kasi lahat kasi tayo ay ikakasal sa Diyos. O bautismo yung tawag pa rin naman nun, pero matatawag pa rin natin yun na kasal sa Diyos. So lahat kasi tayo ay ikakasal sa Diyos. Kaya lang, sa susunod ko pala ito i-share sa inyo, matagal-tagal pa, at sana mas mapabilis para malaman natin lahat, no? So ito po yung mas matibay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kasi kahit nabautismo ka na sa tubig, kung hindi ka makapasa sa bautismo sa Espiritu Santo, baliwala yon. Kahit nabautismo ka na sa pangalan, pero hindi mo na ipasa ang bautismo sa Espiritu Santo, baliwala rin yon. Kagaya na lamang ni Apostol Pedro. Binautismohan siya sa Espiritu Santo. Una, hindi siya nakapasa. Ano nga ba yung bautismo sa kanya ni Apostol Pedro na hindi siya nakapasa? Ito yung sinubok siya sa kanyang faith kay God. Ito yung tinanong siya na, di ba, tinanong siya nung si Jesus Christ ay hinuli at pinapasan sa cross, tinanong si Apostol Pablo na, di ba, siya daw yung kasamahan ng lalaking yon. Pinagkaila yon ni Apostol Pedro. Doon pa lang sa bautismo na yun ng Espiritu Santo mga master, hindi nakapasa doon si Apostol Pablo. Nabigo siya doon. Kaya nalungkot siya. At hindi lang naman si Apostol Pablo. Halos lahat silang 12 alagad, ay 11 alagad, ay hindi sila nakapasa sa bautismo sa Espiritu Santo na yon. At alam naman ni Lord God Jesus Christ, doon na lamang sila nakapasa sa bautismo sa Espiritu Santo nung nabuhay na si Lord God Jesus Christ. Doon na sila nakapasa sa kanilang bautismo sa Espiritu Santo. Kasi nung nabuhay si Lord God Jesus Christ, ay handa na silang magpakamatay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, unang bautismo sa kanila, hindi sila nakapasa sa Espiritu Santo. Nung pangalawang bautismo, ay nakapasa na sila. Ito na yung nangaral na sila na kahit papatayin sila, hinuhuli na sila, papartangan na sila, ay hindi sila natitinag. Yun yung mga pagsubok na dumating sa kanila naman, sa kanilang faith. Kaya, doon sa mga pagsubok na yon, naipasayo nila ng ating Panginoong Hesus. Kaya,
ng ating mga apostol ng Panginoong Hesus. Kaya kahit yung pagkamatay nila, may kanya-kanya silang paraan sa pagpatay, ng pagpapahirap, isa rin yun sa kanilang bautismo sa ating Panginoong Hesus na nalampasan nila yung ganong mga pagsubok, mga master. Kaya tayo po ay sana kung tayo ay masubukan ng bautismo sa Espiritu Santo ay ating malampasan kasi hindi po talaga basta-basta ang Espiritu Santo. Nandiyan nga yung kagaya na lamang ng ng mga pabirong mga wali ng ating mga pastor o di kaya mga pare. Tinanong siya kapag ang sabi ng isang mamamatay tao, papatayin daw niya ang magsabing merong Diyos. Itinanong yung pare na kung naniwala ba sa na mayroong Diyos. So, ang sabi ng pare, kung naniwala ba sa na mayroong Diyos, ang sabi ng pare, dati yon. So, doon pa lang, hindi siya nakapasa sa bautismo sa Espiritu Santo kasi ipinagkaila niya ang pananampalataya sa Diyos. So, kapag kamatayan na ang harapin mo pagdating sa faith para sa Diyos, kung hindi mo yun maipasa, hindi ka nakapasa sa bautismo sa Espiritu Santo. So, baliwala yung bautismo sa tubig mo at bautismo sa pangalan. Kung sa bautismo sa Espiritu Santo, hindi mo yun maipasa. So, kailangan maipasa mo yung bautismo sa Espiritu Santo kasi yun yung matibay. So, kahit subukin man tayo, siyempre, gaya ng sabi natin Panginoon Jesus, hindi naman natin kakayanin kung tayo lang. So, ang ating faith ay pa rin natin sa Diyos na malampasan natin yung bautismo sa anumang klaseng bautismo natin haharapin. Kasi sabi ng ating Panginoong Hesus ay mas mahirap pang tawag doon yung pasukin ng butas ng karayom, yung mga ganon. So, yun mga master, no? Ang natin na ang bautismo po ay Diyos lamang ang nakakagawa nito kung paano natin ito malampasan at kung ano yung mga pagsubok na ibibigay niya sa atin. So, panalangin natin palagi na tayo ay mabigyan ng pagsubok ng ating mga kayanan at nandyan naman siya para sa atin kung ano yung mga pagsubok nating haharapin mga master. So, yun po mga master, hanggang dito lang po ang ating video mga master. At ngayon naman, sa susunod naman nating episode mga master, ito talakayin naman natin kung paano naman tayo mangaral sa ating sa salita ng Diyos mga master, na kung saan makashare tayo ng maayos at kahit papaano naman ay maiwasan natin yung mga bagay-bagay na dapat nating iwasan mga master. So, yun mga master, hanggang dito lang po ang ating video mga master. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.